Nag-aapoy ito mga kababayan. Nag-aapoy na resback ni Basti Duterte. Matindi mga kababayan. Kasi pansinin nyo po mula po nung nahuli si Tatay Digong na tila po nalabag ang kanyang mga karapatan, ang mga Pilipino mukhang hindi na natutulog mga kababayan dahil gabi-gabi ay merong mga prayer rally na isinasagawa. Pakinggan po natin itong resback ni Mayor Basti sa Davao. Magre-react lang po tayo mga kababayan. Ng buwelta ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pag-aresto ng ICC sa kanyang ama. Giit pa ni Baste, wala raw utang na loob si PBBM kahit si Digong ang nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Nasa frontline na balitang yan ang aming Mindanao correspondent Bril Montalvo. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. President. We will stand up and we will fight back. Ayan mga kababayan, grabe. Sinabi po ni Mayor Baste dito na you will be never be loved by the Filipino. Tindi ng resback ni Baste dito mga kababayan. Umaapoy na sinabi niya ito. You will never be loved by the Filipino. Grabe mga kababayan. Nag-aapoy na damdamin ni Mayor Baste. Tindi nito. Matinding banat nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ituloy pa natin. We will stand up and we will fight back. Ito ang nanggagalaiting pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa gitna ng selebrasyon sa Araw ng Davao kaninang umaga sa San Pedro Square ng lungsod. Buwelta niya pa kay PBBM. Aside, you're not being loved by the people. All you have is a government's resources and your turn. Beyond that, you are nothing. Kinundi na rin ni Baste ang tila napakadali daw na pagsuplong ng Administrasyong Marcos sa kanyang ama sa kamay ng International Criminal Court. Wala rin umanong utang na loob si PBBM sa panggigipit nito sa pamilya Duterte sa kabila ng pagpapalibing noon ni Digong sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Bago nito, nagsagawa ng parada kaninang umaga ang mga Dabawenyo at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsuot ng itim na damit bilang pagkundina sa pagkakaaresto kay Digong. Hiling din nila na ibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Ito rin. Yan po mga kababayan at mga kapatid, grabe ano. O sana po magkaroon po ng pag-uusap dito na talagang itong pagkakaaresto kay Tatay Digong, matindi po ito. Hindi po ito basta-basta maliit na issue lamang. Dahil po isang pangulo ng ating bansa mga kababayan, kauna-unahan sa Asia, na lilitisi ng mga banyaga. Diba mga kababayan? Anong alam ng mga taga-ICC na yan? Alam ba nila ang mga nagaganap sa ating bansa? Alam ba nila yung mga nangyayari sa ating paligid dito? Kung may kasalanan talaga si Tatay Digong, litisin dito sa bansa natin. Meron naman tayong umiiral na batas dito. Parang nangyayari ngayon, yung batas po natin ay mahina para lutasin yung mga problema po natin. Kaya tignan nyo mga kababayan, iba't iba yung mga reaksyon ng mga iba't ibang mga personalidad, maging yung mga may alam sa batas, na sinasabi nila na talagang hindi ito simpleng
usapin. Matindi po ito mga kababayan. Nakita niyo naman po yung mga nangyayari ngayon tila merong wag naman po sana. Ipanalangin po natin mga kababayan. Hindi na po natin isipin dito kung isa kang maka-Marcos, kung isa kang maka-Duterte. Ang ipanalangin po natin dito maging maayos po ang kalagayan ni Tatay Digong doon. Na wag pong matuloy itong nagbabadyang gulo. Kaya mga kababayan, ipanalangin po natin ang mga leader natin ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng usapan na mapayapa. Sana po yung kalagayan ni Tatay Digong maging maayos. At sana po yung hinihiling po ng mga abogado niya na sila Harry Roque at yung defense counsel niya na pansamantalang makauwi at makalaya ito. Kasi isipin nyo mga kababayan September pa yung next na hearing niya. So ano na kayang mangyayari kung doon pa tatagal si Tatay Digong, di ba? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Mag-comment po kayo. Sa tingin nyo, ano itong nangyari kay Tatay Digong? Sa tingin nyo, tatahimik ba ang ating bansa? Meron bang kapayapaan? Magkakaroon ba ng kapayapaan dahil itong hakbang ng mga kritiko ni Tatay Digong? Balita ko po mga kababayan, si Trillanes ang nagpahuli kay Duterte, kay Tatay Digong. Sabi naman ng iba, meron namang kapangyarihan ng gobyerno para hindi mahuli itong si Tatay Digong. Kaya yun yung kinakasama ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po ang mga nagmamahal kay Tatay Digong na talagang sa pananaw po nila, meron po talagang nalabag na karapatan dito. Na sana man lang, nilitis si Tatay Digong dito na hindi basta-basta hinuli at ibinigay sa mga banyaga ito. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo po dito sa nangyaring ito? Talagang si Basti Duterte, ininsist niya itong nangyari noon na pagpapalibing kay Apo Lakay, na talagang marami pong pumipigil dito na mga kritiko ng martial law noon, na hindi nila pinapayagan na mailibing sa libingan ng mga bayani. Tanging si PRRD lang ang nakapagpalibing dito. Kaya sabi ni Basti Duterte, walang utang na loob itong kasalukuyang gobyerno. Di natin alam mga kababayan bakit humantong sa ganitong kalagayan ang alitan ng mga Marcos at mga Duterte. Ngayon, si Tatay Digong, nasa ICC na. Ipanalangin po natin mga kababayan na makauwi po siya at makalaya po siya para po, ito kasi mga kababayan, isa po itong malaking issue na magkakaroon ng division, magkakaroon ng mga pagkabahabahagi ng mga Pilipino. Hindi po matatahimik ang mga Pilipino na sana po pagbigyan ng ICC itong kahilingan ng napakaraming mga Pilipino na gustong makauwi si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang kanyang trabaho bilang isang Pangulo. Tinupad lang niya ang kanyang pangako. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyong lahat. Ano man po ang mga nangyayari ngayon, sana po maging bahagi po tayo na manalangin. Sana po magkaroon ng peace and order sa ating bayan. Tatay Digong, sana po maging maayos ka dyan. Yung mga kababayan natin dito ay patuloy po na ipinapanalangin po kayo. Katoliko kasi pinagdarasal. Sa amin naman po, pinapanalangin din naming mga magkakapatid na maging maayos ang kalagayan ni Tatay Digong. Maging malusog siya doon. Makayanan niya yung mga klima doon na malamig. Kaya mga kababayan at mga kapatid, salamat po. Yan lamang po ang aking bahagi. Mabuhay po. Isang like, isang share at isang subscribe. Mabuhay po.